Ito, maraming guest. Puno kami this week. Thank you Lord talaga. Meron pa akong tutuldukan. Meron akong sasabihin sa inyo. Kasi po, marami na po ako nababasa mga comments nyo. Past vlogs ko po. Good morning ka guys and welcome back to another vlog. It's may Oliver Gimmick. Ka guys, ngayon po ay uwi na po kami ngayon sa Badlaas pa. Namiss na po namin ang bahay namin. Sure, dalawang araw lang miss agad. Pero di ba kapag ano kasi houseboy, houseboy, call boy, call girl, ano kasi tawag nito, kahit ilang oras lang, one day, ano ba yan, mamiss mo agad yung bahay mo kasi, taong bahay kasi ako guys. Napansin niyo ba, hindi ako gala. Kasi po, mas gusto ko pa po nga sa bahay lang ako magstay. Kasi po, comfortable ako doon. Pero mas maganda din magala minsan. Pag lalo na kapag stress na tayo. At, di ba? Pero mas gusto ko yung sa bahay na lang din ako kasi, una, makasave tayo. Pangalawa, hindi tayo palagi naglalaba. Pa may ibang tao na gala ng gala, pero alam mo, if you are getting older kasi parang mas gusto na natin na sa bahay na lang tayo kagas kasi sa gala ng gala kasi parang you will be matured na ba na mas maganda para sa bahay lang talaga kasi po mas kasama pa mga parents mo. But minsan, maganda din lumalabas po. Minsan lang, huwag mong araw-arawin yan. Kasi din maganda kasi kung gusto pala gala ng gala, dapat nag-flight attendant ka nang pala. So, uwi na kami ng bahay and thank you Lord kasi po walang nangyari masama sa amin. So mag-pray lang po tayo while on the way back home. Lord, salamat sa ay, may aso pala doon kaya pala naging ano. So hindi na ako nagbihis, hindi na ako naligo kasi sa bahay lang po ako maliligo. Pero ano lang kami kanina dito, nag-breakfast, after breakfast nag-toothbrush na po kami para fresh parang hininga namin no? Kasi pagkapag hinga namin ba nahimatay na pala yung kasama kasi hindi na makahinga. Kasi may ano na pala tayo. So, alis na namin sila kasi birthday man ni Dad Uwe, Egbert. Tapos tinanong ko si Dad Uwe ba na, Dad Uwe, ano kaya ibibigay ko na regalo kay Dad Egbert no, na maganda? Basit. Ano kaya maganda regalo no? Sabi niya, let's see sa bahay. Tapos sabay siya na so, tingnan na daw namin kung anong magandang regalo. Oo. Bigyan ko lang ito ng ano ay, house na lahat na Hasilat from Barberdale. Pero sabi ko dito guys. Muffin here. Muffin. Ja, bitte auch, wenn der Hund den frisst, kriegt er Verstopfung und alles. Wir. Das ist dann nichts für Hunde. Weißt du, wie viel Zucker da drin ist? Wie viel? Mindestens 60%. Hast du gemessen? Ich habe es gestern Abend probiert. 60%. Mindestens. Okay. Now I know. Bei der Ruder-WM in Shanghai hat Olympiasieger Oliver Zeidler die Silbermedaille für Deutschland geholt. Der 29-Jährige kam im Finale. Guys, back to work po tayo. Madadala tayong mga baso dito. Mga baso po ito na for the guest only. For the guest only. Iba yung baso namin ha na ginagamit. Iba yung sa guest kasi naman pwede na gamitin namin ang baso ng mga guest. Tapos isahan lang. Dapat iba-iba talaga yan. Sabihin nyo ba? So, ang dami ito. Puno. Yan o. Ilagay ko lang muna dito. May sabihin ako sa inyo ka guys. Nakita nyo yung ilaw na yan o. Yan o. Yan yung sa likod ko. Yan. Hindi gumagana diba? Sorry Dad Egbert. Oliver! Ito tayo. Ilagay ko to. Oh yan. Ayusin ko yan eh. Kasi napunder. Ano yung napunder? Kung hindi na daw gumagana yan, bibili siya ng bago. Tapos lagyan ng bago dyan. Ano, kasi dito na side, madilim. Dito na side, doon, maliwanag. Tingnan nyo, gumagana. Di ba? Gumagana yun doon, di ba? Gumagana siya. Dito. Hindi. Yan. Kailangan talaga yan siya. Kasi naglagay ako dito ng mga baso. Yan, mga lagayan. Back to work na po tayo from short vacation. We need to work so we earn the money. So kanina pa tayo nag-work ng umaga pa. So tapos na po tayo dyan sa mga rooms and ang gagawin na po natin ngayon ay dito naman sa bathroom, okay? Sa bathroom. So ilagay natin dito ang camera para
Para makita nyo pa ang mga ginagawa natin. Hindi na po ako nagmask, hindi na po ako nag-gloves. Kasi tapos ito na naman nagagawin ko, isa na lang. Malapit tayo matapos. So kukunin ko yung mga pang ano dito. Diyan na muna kayo ha. Maghintay kayo. So sabi ko sa inyo guys ha. Maghintay kayo. Ay. Joke lang. I will lonely. I've been waiting for you. I've been hiding. So, maganda kayong guys ba kasi po nagpasalamat kami kasi fully book na po. May fully book na po. Fully book kami ba ngayon? October. Lalo na kapag October, September, October, medyo ano kami dyan, parang fully book pa kami niyan kasi po. Kaya kwento ko sa inyo kasi mga company dito ko, di ba, mga guests namin ay halos from the company, tapos regular guests na po namin sila palagi sa dito. Ay mga ganitong mga months kasi, mga ganitong mga months, punuan kami dito sa bahay kasi nagbubook yan sila dito, sila nagsistay. Kasi sa company po nila kasi guys, ano yan nila, parang alam ko na ba mga, ano kasi regular guest na namin sila, di ba? Company nila parang nag-inventory na sila ganito mga buwan kasi malapit na magpasko, di ba? November, December, tapos kapag December, mas maaga sila early Christmas yan sila, di ba? Christmas party, tapos wala nang time mag-inventory, wala nang time na tapusin yung dapat tapusin ng mga trabaho. Kaya, ngayon pa lang, tinatapos na nila ganitong months. Kaya yung mga guests dito yan sila. Kaya, napansin ko na mga ganitong buwan, punuan kami. Ano lang, except lang po siya sa weekend. O, pag weekend hindi naman siya nang punuan, pero weekdays, punuan kasi pang trabaho man yung weekdays. Sa weekend kasi walang trabaho yung mga sila, di ba? Kasi ano nila, day off. O, tapos ganitong oras din, wala naman masyadong tao, wala namang guest dito kasi na mga ano, di ba, yung mag-biking, di ba? Kasi madalas mag-biking. Ano na lang, ang mga papunta lang dito, hindi na magdala ng bike. Ano siya, mag-wander or climbing the mountain, yun sila kagad. Kasi po sa autumn, maganda ang autumn dito. At maganda i-climb dito kasi po, dyan sa may, ang sexy pa naman dito. Ay, dyan kasi dito sa park dito, yung Madlaas, maraming mga mushrooms. Kapag ganito, mga October, yan, lumalabas ang mga masasarap na mushroom, mga champignon, mga style belts, yan. Na kapag binibili mo yan siya sa supermarket, ang mahal. Pero dito, kapag may time ka lang talaga maghanap, makahanap ka talaga. At maganda din maghanap ng mushroom ka, guys. I experienced it before with Harvey and Kuya Howie. Si Harvey nun hindi pa buntis. Wala pa siya anak data. Ngayon, pero mahirapan na siya mag-ano ay. So, dati na-experience namin yan. At gusto ko ma-experience ulit. Gusto ko mabang. At ako naman, hindi ako marunong kung anong mga mushroom ang pwedeng makain at hindi pwedeng kainin. Si Kuya Howie, marunong siya. Kung, ayan, makain yan, hindi pwede. Kasi baka yung makuha natin ay hindi makain ako. Kasi bakubuyang na lang din taan ka, guys. Diba? So, kaya ganito, maraming guest. Puno kami this week. Thank you, Lord, talaga. Kasi kapag December na guys, wala na. Wala na yun. Wala mo. Hina na ang hotel. Kasi kapag December, dito ka guys, lalo na kapag Pasko, 24, 26, ano na yan, close na kami sa hotel hanggang New Year. Nagko-close na kami.
Kaya ngayon pa lang, nag-impact na kami ng pera for rainy season, di ba? Punasan ko lang yun doon ka, guys. Tapos after ko punasan doon, mag-ano tayo dito, i-dry natin. You know? I-dry natin yan para hindi basa, di ba basa? So kailangan siya i-dry para hindi pangit tingnan. Kasi pangit yung salamin. Ito, salamin. Tapos basa siya. Tapos ma-dry lang siya ng kusa na hindi mo siya dinadry. May mga bakat-bakat, no? Yung puti-puti. Napasan nyo yun? May puti-puti. Tapos pangit siya tingnan sa forest. Pangit siya sa mga ganon. Kaya kailangan siya i-dry through yung ibang hindi ganito kasi ito pang pambasa ba ito yung pang dry lang talaga. Oo, so kailangan yun para malinis din at saka alam mo yung shiny ang mirror. So yun ang kailangan. So yun ang ginagawa ko sa kwarto ko kasi sa bathroom ko may ganun man ako. So I will bring you here kasi working dad man ako. Dad, bakit may dad? Kasi po may anak ako. Ano yung pangalan ng anak ko? Andy. Yes po, Andy ang pangalan ng anak ko. Sinasabi ko talaga sa inyo kagad. Wala kayo sa akin. Kasi magtrabaho na. Gusto po ang maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Pero po I think, mga parents ko aalis ulit. Pero kasama ako. Pero good for the weekend lang siya guys. Hindi siya whole weekend lang. Mga parents ko, nagyaya. Si Dad Egbert pa pala nagyaya. Nagyaya siya. Napupunta kami ulit ng My Shoes sa R. Kung naalala niyo po, last year, pumunta po kami at same month po iyon, October. Kasi doon, ano pa doon? Very, ano pa siya? Hindi pa siya malamig. Dito ka sa amin, banda, malamig na doon. May init pa. At saka sa R or sa My Shoes, yun yung, kung naalala nyo lang talaga, last year yun, meron doon mga grapes. Yung, maglakad kami hanggang sa dulo, tapos andun yung parang may konting restaurant doon. Ay, may maliit na restaurant. Tapos grapes yung lakaran, yung gilid-gilid mga grapes, kung saan ginagawa yung wine. At saka, yun din po yung nagkabaha dito sa Germany. Dati, nagbaha-baha. Doon din po siya guys. Oo. Nung pumunta kami last year, ginagawa pa yung tunnel or yung daanan ng train kasi po nabaha yun siya, nasira. So last year po yun. I don't know ngayon kung tapos na ba or hindi pa. Kasi po kapag tunnel at mga train, ilang years talaga na siya. Kasi dapat pulido ang paggawa. Kasi train po iyan. At saka mga bakal-bakal, hindi yan. Putyo-putyo lang na diba? Siya sa baha. Kasi po nga, super baha. At saka, nagamit yung flood control na budget. Ay, ginamit pala dito. Charot ka. Ay, nako. Ang Pilipinas ngayon. Minsan, ang hirap na ipaglaban, no? There's itong sa Ghost Project for the Flood Control. Ano lang, hindi to politics guys, but ko lang ilabas lang natin. Alam ko lahat naman tayo nakapanood ng mga news sa TV or sa Facebook, makikita din natin yung disappointments natin ba, no? Yung tax dumating na ano lang siya na gano'n nila, oh. Alam mo yung very disappointed tayo, no, na kung ginamit lang talaga sa tama ang pera, billions, millions, billions of money nagamit sa tama, tayo, maraming siguro mga project na nagawang tama at maraming, alam mo yun, lang na kapag baha kasi sa atin, bahain naman talaga ang Pilipinas, no? Sa atin kasi it's either mainit at saka baha, at saka mahirap kapag baha talaga kasi po hindi siya makontrol kasi nga po, kaya di ba may sinasabi nilang project na flood control, so hindi na control kasi ang pera ay kinontrol din. Lahat na lang kinontrol nila, ha? Sinasabi ko talaga sa inyo. O, di ba? So, ay nako. Ito lang isipin natin guys. Kahit marami mas nakayamanan dito sa mundong ito, mundong ibabaw na ito, kahit nasa kanila ang fame, power, money, kahit nasa kanila guys, lahat-lahat po yan mawala. Kung mawala din tayo sa mundong ito, hindi natin madadala. Kahit sa ilagay na, kahit kung mamatay ka dyan, yung pera mo ilagay sa kabaong, hindi mo madadala. Hindi yan madadala guys, di ba? So,
So, ano lang legacy na maiwan para sa mga kabataan? Ano na legacy para sa maiwan ng mga tao? Ano namang legacy na maiwan mo? Ano? Kasi yung legacy, it's either bad or good lang naman yan, di ba? Huwag mong hintayin na sa or ka lang. Walang ganon. Alam mo yung kapag pera na talaga pala pag-usapan, no, parang mablind yung isang tao, mablind yung, tapos gusto, yung naghano ka ng power, naghano ka ng, gusto mo talaga kasi pag gusto mo i-control yung bansa. Walang ganon. Maawa naman kayo sa mga tao. Kagaya namin, normal na mga tao na sumisikap, malaban ng patas. Yung iba, yung kami, nagtatrabaho sa ibang bansa kasi para may maitulong sa Pilipinas. Diba? Like, look at them, look at us. Diba? Tayong mga normal na Pilipino. Baka sabihin nyo kagad sa, Oliver, wala ka ng karapatan magreklamo kasi hindi ka na Pilipino. But no, I was born and raised sa Pilipinas. Diba? So, meron tayong voice. Fight for your right. At saka naman, ako din kung German citizen naman ako ngayon, and I'm thankful for that. Meron pa rin ako mga binabayaran doon. Though ako, monthly, nagpapadala ako ng pera sa Pilipinas, so may tax po yun. Naku, may tax si Kagas. Kasi kung kami mga OFW, lahat kami mga OFW, for example lang, lahat kami mga OFW or mga tao sa ibang bansa, tapos hindi kami magpapadala ng pera sa Pilipinas. So, may ilang percent po yun na mawawala kasi na pera makuha everyday or matatanggal or di ba? Kami may tax talaga kaming binabayaran at saka mga BIR, ano ba yung binabayaran diyan na mga para sa mga investment, magbayad ka din diyan o mga tax. Ginoo ko guys. Tapos ang pera mapunta lang pala doon sa mabubuting tao. Kawawa naman kami. Maawa naman kayo sa amin. Wag naman kayong ganyan. So magtrabaho na ako dito para kasi pangbayad pa to sa mag-control. Ano pa tayo dito kasi yung pera dito ano pa to, kurakotin pa to. Sabi ko talaga sa inyo ha. But no guys, tayo nahirapan man tayo dito. At saka ito din kayamanan dito guys, kung anong meron tayo ngayon at yung hindi mo siya nakuha sa masamang gawain, nakuha mo siya kasi po pinaghirapan mo siya, pinagpawisan, di ba? Hindi naman basta tama na yun kayo na bahala dyan. Ang importante guys, no, kung mahirap man tayo sa mundong ito, at least mayaman tayo sa langit. Kung mayaman man tayo dito sa lupang ito, ang atin na lang ipinag-pray ay mayaman din tayo dito at saka kilala tayo ng Panginoon, no, na sabi na Panginoon, yung pera mo yan, galing yan sa corp, galing yan sa tao, tapos kinukuha mo dyan. Diba? Pero kayo na bahala kasi at the end of the day, tayo isa-isa naman tayong mag-save sa sarili natin, di ba? At the end of the day, di ba? Kanya-kanya tayo na, hindi niya ako ma-save siya, hindi ko siya ma-save kasi kanya-kanya, isa-isa man tayo mag-save sa sarili natin. Guys, Dad Egbert po ay magluto ng, he will cook omelette. Right? Special omelette. Breakfast omelette. And the other, skibnok. Nee, für nächstes. Was für nächstes? Für ein zweites. And how many eggs? Will you? 2 eggs per person? Yeah. But this is 5. We need more 1 egg. Huh? We need more 1. So tinanong niya kasi ako guys kung mag-omelette ba kami or mag-boiled egg. So sabi ko, it's okay. Kung ano ang gusto mo lutuin, yun lang. Sabi niya, kailangan mo mag-select Oli. Kailangan mo mag-choose. So, sabi ko, sige na nga lang, omelette. Kasi yung omelette, paminsan-minsan lang kami nito. Ano na talaga? Rare. Steak, rare. So, minsan lang talaga kami nag-omelette. Kasi normally, nagbo-boiled egg po kami. Kasi mas mabilis siya gawin. Unlike sa omelette na matrabaho din kung konti. So, lagyan na pa siya ng butter. At may naghihintay na bata. Tapos na po siyang kumain. Busog na Deng. Andy. Kagas nakita niyo ba yan? Pag ano yung sa pizza, kapag malaki ang pizza. So, kailangan pala butter ang ilagay. Andy, butter kasi or butter ay mabango siya.
So, ano bang meron dito? Ah, this is here. This for omelette for one. Eins. Ein Omelette. Ah, ein Machen omelette. zwei. Ah, okay. Und over, komm. Ja, das glaube ich eins. Aber der kann auch eins kriegen. Natürlich. Das ist nicht das Problem. Aber ist schon fertig oder was? Aber ist schon fertig? Ja, der holt die Post noch und dann. So, tapos na po pala akong nagtrabaho, kakas. So, tinulungan ako yung Dad Egbert kanina para matapos na agad-agad. You'll put cheese? Bisschen, bisschen. Ein bisschen. Why? Für den Geschmack. Emma, ay gandang. Wow. I was excited for your omelette. Vielleicht mache ich noch ein drittes Ei dazu. Komm, Parang bata ba? weil nicht so sparen. Besser 3 Eier. Oliver wants to eat a lot of egg because it's protein. And now, Optik. Bisschen. next one. Yeah, dry, no? It's a slick, huh? Andy wants to eat it also. Das ist, glaube ich, nichts für Andi. It's not for this day. It's not for you. Shh. Andy! Andy! Warum dauert das so lange? Warte. Ja, war groß. Ich habe gesehen, du musst da ein bisschen... Uwe wollte keinen Frühstück. Er wollte nur einen Toast essen. Aha. Ich habe aber 2 Brötchen. Und er kann auch ein Omelette kriegen. Ich bin schon fertig, du musst noch umdrehen. Wie jemand anderes wird. Aber richtig. Soll ich? Aber no. Oh, Ist noch nicht hier. nur Ist hier. noch nicht. Kleinen Moment noch, nicht so ungeduldig. Tapos tinan niyo pag ginawa ni Dad Egbert. Oo. Ja. Oo. Oh. Omelette muss das noch hier rollen. Rollen? Oh, kommst darauf? Das Omelette. Hat er? Kurz. Wow, it looks good, guys. And with cheesy. Wow, leka. Guys, ito na po yung nagawa ni Dad Egbert na ano, omelette. Try natin na konti lang. Let's try it. Sarap. Leka.
Paano sila ka? It's so masarap. Sarap-sarap kagas kayo. It's bread namin, oh. Kain na po kami breakfast. Guten appetit. Hello ka, guys. Meron pa akong tutuldukan. Meron akong sasabihin sa inyo. Kasi po, marami na po akong nababasa mga comments nyo. Past vlogs ko po. About sa ari-arian, yung kayamanan, ng mga parents ko. Na nagsabi po na pera lang daw po ang habol ko sa kanila. Yung inheritance lang daw ang habol ko sa kanila. Grabe yung mga tao ngayon guys, no? Grabe na maka-judge agad-agad. Kung nagpapakita ka ng kindness sa isang tao, ginajudge nila. Kung nagpapakita ka ng kasamaan, i-judge ka rin. So, whether it's napakita ka ba, whether it's good or bad, i-judge ka pa rin nila. And once and for all po, sabihin ko po dito na about sa business ng mga parents ko or sa ano mang meron silang mga hari-harian. Ako po, nagpapasalamat po ako na unang-una nagpapasalamat ako sa kanila. Grateful ako na kinuha nila, tinulungan nila ako from the Philippines, diba? Nung pumunta ko sa Germany, tinulungan nila ako sa pag-ayos ng mga papeles ko, sa pag-aral ng German language doon. At saka pagdating dito sa Germany na nag-aaral ako while working din sa company nila, lubos na nagpapasalamat ako sa kanila from the bottom of my heart. I'll be forever grateful din sa mga parents ko. Malaking utang na loob ko po ito sa kanila na kung ano mang meron ako ngayon ay dahil sa kanila, ginawa silang instrument ni God para tulungan ako. Ano ko lang talaga din dati kagas na makapunta ko dito, makatapos sa pag-aaral, at saka makakuha ng better job para meron akong pera monthly, may sahod ako monthly, yun. At saka maka-invest ako, makatulong ako sa aking mga pamilya sa Pilipinas. Yun po ay masaya na po ang puso ko noon. At hindi ko rin po ito pinag-pray dati na magiging anak nila, maging adopted son nila. Kasi di ba hindi ko to pinapangarap yung ito. Kusa lang na binigyan ng Panginoon sa akin. Kusa lang na pala to sa akin. Ang journey na ito ay, ang journey sa buhay ko ay may mag-adapt pala sa akin ka guys. And ngayon po kahit adopted child, kahit adopted son ako na kagas, po hindi ko iniisip na adopted ako. Hindi ako iniisip na yes, magiging boastful kasi po may anak ako na may-ari ng hotel, anak ako ng mga German, boastful kasi feeling ko ako pa rin, ako lang to ha, feeling ko ako pa rin to kung anong dati na wala. Yan, legally adopted, yes. Pero sa puso't isipan ko, like, walang nagbago ka guys, bakit magbago, di ba? Abot naman din siya sa mga daming nag-akusa sa akin na pera ang habol ko. Oliver, wag kang magpakampante kasi nga hindi naman ibibigay sa iyo yung mga kayamanan ng mga parents mo sa iyo kasi nga adopted ka. Alam ko na meron silang kapatid, mga pamangkin nila, or ano pa dyan na relative sila na dugo, sa dugo. Kaya guys, alam nyo ba na hindi naman pera ang habol ko sa kanila? At alam nyo din po ba guys, hindi na ari-arian ang habol sa kanila. Hindi naman ang habol ko niyaan. Habol ko may trabaho ako dito, meron akong monthly na sahod, diba? Kasi kung yan ang habol ko guys, siguro, iba na siguro ang pananaw ko sa buhay, iba na siguro ang maging attitude ko, iba na siguro ang gusto ko. Diba? Bakit ko hahangarin ang mga hindi dapat sa akin, o ano sa akin, kung ibibigay man to nila ng kusa na hindi pino-force, then thank you. Pero kung hindi ito ibibigay, then thank you. Kasi from the start, hindi naman yan ang habol ko. Ang habol ko man talaga ay may sahod, may trabaho, yung regular job, na hindi maghanap-hanap na iba't iba, at saka meron rin tayo ditong papeles to stay, diba? Nag-chat sa akin, i-chat talaga, no? Grabe naman talagang tao to. You're so cruel. Naging arte na ako, cruel. At saka mag-comments na about sa kayamanan, ganyan. So, ano bang pagtingin sa akin? Mukhang pera. Ginoo ko ka, guys. Kung mukhang pera ako, no, nagnakaw na ako ito sa hotel. Nagnakaw na kasi kung magnakaw na, ang bilis lang. Diba? Kuya lang, habol ko to show them kindness na pinapakita ko sa mga pera, sa mga German citizen na tayo mga Pinoy ay kindness. Mayroon tayong
kapag meron tayong loyalty sa isang tao na if we love them, we love them unconditionally, na walang hinihinging mga kapalit. At saka pinapakita ko lang sa kanila guys ay yung katapatan ko sa pagtrabaho, kung ano, ginagawa ko yung dapat kong gawin. It's not about money kasi everything's not about money. It's all about love. It's about loyalty. It's about respect. And it's about God. Kasi kung habol ko naman ay fame, money, power, mabubuang ako guys. Siguro, iba na ngayon siguro, makikita nyo dyan ako guys, baka mabubuang na ako, dami ko na kung ano pa dyan. Diba? At yan ang hindi ko habol eh. Nami-misinterpret ng mga tao na kung anong meron ako ngayon. Sabi ko, bakit kayo maingit sa akin na nagkuskus naman ako ni Doro dito? Wala, hindi naman ako nagsetting pretty dyan. Okay lang sana ako nagsetting pretty ako dyan, tapos may pera akong natatanggap buwan-buwan. Dyan kayo magsilos eh. Wala. Kuskus ko piniduro ka guys. Ay! Kahit po, adapted na lang ako ka guys. Hindi ako nagsetting pretty dyan. Kasi magsetting pretty ako dyan, hindi ako nasasahuran. Hindi ba? Siniswerte ko yata kung ganun ang nangyayari. At ang mga German dito, kahit may mga anak nila, yung kadugo talaga, nagtatrabaho rin sa company nila. Kasi yung mga pera, hindi na nagbibigay ng pera nila dyan na sitting pretty ka na dyan. Hindi. Pagtrabuan mo. At saka sila kasi hands-on sila sa company. Hindi lang yung may tao na magtatakbo dyan. Wala. Sila mismo magtakbo dyan, mag-hands-on. At saka mga anak nila kung gusto magkapera, di magtrabaho kayo sa company namin. Ganon. Wala yung sitting pretty. Dito anak ng royal blood. Ginoo ko. Siguro anak ng royal blood, magtatrabaho pa rin. Kahit anak ng artista, mayaman, pinagtrabuan ng mga anak, magtatrabaho din. Hindi ibigay agad-agad kasi they will not tolerate it. Malaman nila, matutunan lang kung paano makakita ng sariling pera. Diba? So yun ang pinapagawa ng mga peres ko sa akin. Kasi learning by doing. If you're not doing something, you will not learn. Diba? So sa akin, ganito ka na, Ginoo ko ng mga tao, ay, daghan na dyan, kahit ano-ano lang pinagsasabi, bakit, wala naman akong, hindi ko na sila ano, kahit ano lang pinagsasabi na ka, guys, gusto ko lang explain na, kahit ano pang gawin natin, no, like, kunting kimbot natin, may sasabihin, kahit ganito, may sabihin, saan ba tayo lugar nitong sa mundo ito, kaya, minsan, no, ini-ignore ko na lang sila. Feeling na, wala akong alam mo, abot sa mga ari-arian, abot sa mga ganyan, silent na ako, hindi ako yung taong na nagmamarunong, hindi ako yung taong na may alam talaga, pero alam ko, pero it's not, di ba, bakit pa sasabihin? Baka kung sasabihin ko sa inyo, baka masasyak kayo. Alam mo, tayong mga Pinoy ba, kung mayroong mga aangat na isa sa ating mga kababayan natin, mga Pinoy sa ibang bansa na umaangat lang konti, gusto na ibaba, hilain talaga lang pababa, parang spaghetti lang sila. Gusto lang hilain kasi para magiging sila lang din. Alam mo, hindi sila happy kung anong mga nakamit ng isang Pinoy. Gusto nila na kalivi lang pa rin nila, walang dapat aangat, sabay-sabay tayong lalagpak sa yun ang gusto nila, di ba? So, please, na yun ang mindset ba? I-stop nyo na po guys. Dapat nga, di ba, magiging masaya tayo, maging masaya kayo, na may tao na sobrang hirap sa Pilipinas, sabihin sa pananing kamot, para lang angat ang buhay. So, wala tayong inaapakan na tao. Wala ako inaapakan na tao. Yung trabaho ko, yung pera kung meron ako ngayon ay pinagtrabuhan ko. Hindi to galing sa nakaw. Galing to sa puyat. Siguro kagas if you are in my shoe, sleeper man ako ngayon, if you are in my shoe guys, you will know kung gaano din kahirap yung mga pinagdaanan ko. But wala kayong narinig na reklamo ako. Ito short story lang to kasi sa Ate Joy mismo ang nakakarinig nito. Kasi yung diba nung birthday ko, tumawag si Dad Ovi sa akin, tapos ni loudspeaker ko. Tapos sinabi ni Dad Ovi doon, Oliver, sa Ate Joy mismo ang maka-witness nito. Diba Ate Joy? Comment down below, Ate Joy, kung sinasabi ko lang, i-defend mo ako dito, Ate Joy. Hindi. Kasi, that time, nakarating ako ng Monster, tapos tumawag si Dad Over sa akin. Nagsumbong siya sa akin, si Dad Over, kasi nga daw, si Dad Egbert ay stress na stress sa trabaho. Ay, stress siya sa hotel. Diba, galing sila ng, galing sila ng bakasyon. Ngayon ang pagbalik nila,
Pagkinabukasan, ako yung umalis. Kasi ayun, tapos 3 days na ako umalis. Sila naman, almost 3 weeks wala sa bahay. So, ako yung gawa ng bahay. Ako lahat sa hotel. Tapos, 1 day lang yun, nagreklamo na si Dad Egbert. Parang na ano yan. Hindi, parang na ano lang siya ba? Parang nabaguhan kasi after 3 weeks, back to work agad. So, parang na ano yung katawan niya, di ba? Parang hindi pa na warm up. So, parang nabago siya. Tumawag si Dad Ube sa akin, Oliver, paano mo nagawang mabuti ang trabaho mo nung mag-isa ka na hindi nagre-reklamo at hindi na stress? Rinig na rinig to natin, Joy, sa pagtawag. Kasi loudspeaker ko yon. Yung mga parents ko, wala silang narinig sa akin na nareklamo ako kahit super konti lang yung tulog ko, kahit super busy, kahit na-stress na adrenaline rush ko. Wala sila kahit isa na narinig sa akin. Kasi yung ibang mga German pa yan, nagrereklamo na, yung mga German dito kasi mga reklamador, sinasabi ko sa inyo, nagreklamo talaga nila. Hindi sinusumbong nila sa colleagues nila, sinusumbong nila sa employer na, bakit ako lahat gumagawa dito, bakit ako and everything. Pero yung mga friends ko, wala silang narinig sa akin na reklamo kahit isa. Kapag tinatanong ako nila guys na kung, kumusta ka Oliver, okay ka lang ba? Palagi kong sinasabi ay, yes, I'm okay and I'm happy. Hindi ko sinasabi na, I'm stressed, I don't like this anymore. Happy ako kasi may trabaho ako, happy ako kasi may better job. Who am I to reklamo? O, diba? Who am I, diba? Ito yung pinag-pray natin. Alam mo ang sagot ko kay Dad Over? Sabi ko, hindi, ano ko lang, ginawa ko lang yung anong trabaho ko. Yun lang. So, narinig natin, Joy, Oliver, ano daw, tawag nito, paano na ginawa yun na hindi ka nasa-stress? Si Dad Egbert daw, na-stress na daw siya sa trabaho niya. Paano mo yung ginawa na hindi ka na-stress? Paano mo nagawa yung lahat ng trabaho mo na hindi ka na-stress? At hindi na-reklamo kasi si Dad Egbert na-stress siya at nagreklamo. At doon siya kay Dad Uwe nagreklamo kasi sila naman doon mag-usa kasi ako dati wala man sa bahay. So kaya guys, mag-end up ako sa vlog na to. Sana po naunawaan niyo po ako. Kaya guys, at saka pasensya na po kayo kung kuminsan man sa tingin niyo ay nagiging hambog ako, nagiging boastful. At saka yung the way I speak, the way ako mag-gesture, ano dyan. Ganun na po talaga ako, guys. And pasensya na po talaga kayo. Sana maintindihan niyo po. At saka, okay, mag-alala. God loves you. Kahit ano pang mga nyo dyan, mga pinagdaanan nyo, kung ano man ang mga pinagdaanan nyo ngayon, mahirap man yan, masakit man yan, o masaya, God loves you, at saka hindi kayo iniiwan ng Panginoon. Ang gawin nyo lang po ay, hanapin nyo siya. Seek the kingdom of the Lord, diba? So, stay zen, stay safe. God bless us all, guys. This has been Oliver Gamiker, and then, cheers!